Ito ang kasaysayan ng pinakabrutal na sundalo ng Pilipinas. Totoo bang hinuhulog niya sa helicopter ang mga NPA na kanyang hinuhuli at chinuturva niya ang mga dalagang kasapi nito? Papaano niya nahuli ang pinakasikat na leader ng NPA na si Joma Sison? At bakit sila pinakawalan ni Cory Aquino? Sino ang totoong nagpapatay sa kanya? Isang congressman nga ba o NPA? Kilalanin natin si Rolando Aguinaldo o mas kilala sa pangalang Agila ng Cagayan. Tara alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Panimula, si Rodolfo Agi Aguinaldo ay ipinanganak noong ika-12 ng Setyembre 1946 sa Pasukin, Ilocos Norte. Ang kanyang ama ay si Felix Aguinaldo at ang kanyang ina naman ay si Lorenzana Espejo. Napangasawa niya si Lerma Dumagit na ayon sa isang artikulo mula sa Lawfell ay mayroon siyang naunang asawa at nang mapawalang bisa ang kanilang kasal ay pinakasalan niya si Lerma noong ika-18 ng Enero 1998. Nag-aral si Agi sa Philippine Military Academy o PMA at nakagraduate taong 1972. Matapos nito ay pumasok siya sa Philippine Constabulary o PC sa panahon ng martial law na ipinatupad ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa lumalalang presensya ng mga rebeldeng komunista sa bansa na pinagmulan ng napakaraming gulo at walang tigil na sagupaan sa pagitan ng mga rebelde at militar. Si Jose Maria Sison o Joma Sison ang founder ng Communist Party of the Philippines o CPP, na karaniwang na ikokonekta sa New People's Army o NPA, ang armadong sangay ng CPP. Ang founder naman ito ay si Bernabe Buscaino. Ang unang posisyon ni Agi sa PC ay bilang second lieutenant para sa pinaka-notorious na 5th Constabulary Security Unit o 5th CSU, kung saan halos isang dekada siyang nagsilbi. Naman sa isang article mula sa Rappler, ang 5th CSU ay nakilala dahil sa pagkakadakip sa mga pinuno ng komunistang grupo na si Joma Sison at kinatakutan dahil sa di umunoy paggamit nito ng iba't ibang paraan ng pagpapahirap sa mga nahuhuli nilang rebelde gaya ng water cure. Maganda man pakinggan ay kabaliktaran nito ang panggagamot, paggamit ng elektrisidad at psychological torture ng pinuno ng kanyang grupo na Scout Rangers. Ay naipakita ni Agi ang kanyang husay sa pagtugi sa mga rebelde. Gaya ng iba pa, ay naging madugo din ang mga labanang kinabilangan niya. Ngunit, hindi nagtagal ay naging numero 1 ang kanyang grupo dahil sa napakarami nitong tagumpay. Isang tagumpay na nang di umunoy napakaraming paglabag sa karapatang pantao. Ang pinakabrutal na ibinibintang kay Agi ay ang paghagis umuno niya ng mga pinaghihinalaang miyembro ng mga rebelde mula sa himpapawid habang sakay ng isang helicopter, panggaga sa mga babaeng detainees at pagdukot sa mga aktivista. Ayon sa aktivistang si Satur Ocampo, isang journalist na nakulong noong panahon ng martial law, sa mga nagpapahirap daw sa kanya, si Rodolfo Aguinaldo ay partikular na napakabrutal. Taong 1976, nakulong si Satur Ocampo, nilitis sa kasong rebelyon, ngunit kailanman ay hindi napatunayan na nagkasala. Siya ang may pinakamatagal na pagkakabilanggo bilang isang political prisoner bago siya nakatakas. Habang nakakulong ay dinanas niya ang napakaraming pisikal at verbal na pang-aabuso mula sa mga bumihag sa kanya. Inilagay siya sa solitary confinement para lamang kuhain kada 4 o 6 na oras upang pahirapan. Lalagyan siya ng piring at ipoposas bago makatanggap ng hampas sa iba't ibang direksyon bago kuryentihin sa kanyang ibaba para lamang magsalita siya. Nang mapagod na daw ang mga ito ay dumating si Agi. Mas maras daw ito kaysa sa kanyang mga kasamahan. Walang humpay kung magpahirap sa kanya at kung ang iba ay tinatakpan ang kanyang mata. Si Agi daw ay tatanggalin pa ang kanyang piring at sasabihing tingnan siya nito habang binubugbog siya at sinabi pa di umano na walang human rights sa akin. Natatandaan niyang sinipa siya ni Agi sa dibdib habang suot-suot nito ang kanyang army boots. Nag-iwan daw ito ng marka na napakatagal bago mawala.
Si Satur Ocampo ay co-founder ng party list na Bayan Muna at nagsilbi bilang congressman sa 3 sunod-sunod na pagkakataon mula 2001 hanggang 2010. Sa 10 ng Nobyembre 1977, sa pakikipagtulungan ni Agi sa iba pinuno ng PC, ay nadakip nila ang leader ng mga rebelding komunista na si Joma Sison sa isang underground na bahay sa Barrio Pagdalagan, San Fernando, La Union at tuluyan itong naipakulong. 1981 ay itinalaga si Agi sa Cagayan bilang Assistant PC Commander. Dito nagsimula ang kanyang pagkakaugnay sa lalawigan. Nagsilbi bilang intelligence officer si Agi at pinamunuan ang 17th Infantry Battalion ng Philippine Army at 51st Philippine Constabulary Ranger Battalion o ang PC Ranger. At kalaunan ay naging project officer siya para sa Oplan Katatagan sa Cagayan, isang counter-insurgency program na ayon sa website ng Philippine Revolution Web Central o PRWC ay pinlano at pinamunuan ng CIA ng Amerika na suportado ng nooy Defense Secretary Juan Ponce Enrile na siyang may hawak ng pinakamataas na posisyon ng militar sa bansa. Matapos ang pagkahuli ng kanilang leader ay sinikap pa ni Agi na tugisin ang mga natitira pang miyembro ng NPA. Noong 1983 ay napasuko niya ng sabay-sabay ang 150 na mga rebelde sa Gataran sa Cagayan. Tinulungan niyang magbalik loob ang mga ito sa gobyerno at naging mga tapat na loyalista sa kanya. Ang kanyang palayaw na Agi ay galing sa kanyang apelido. Nabansagan naman siyang Agila ng Cagayan dahil sa mala-agila niyang galing sa paghahanap sa mga rebelde. Para naman sa mga kapwa niya opisyal at malalapit sa kanya, siya ay ang Rambo ng Pilipinas dahil sa kanyang pagiging hands-on at pagsama sa kanyang mga tauhan sa aksyon tuwing magsasagawa ang mga ito ng counter-insurgency patrols nila. Hango ito mula sa isang karakter sa pelikula mula sa Amerika na pinamagatan ding Rambo. Ginampanan ito ng sikat na action star na si Sylvester Stallone. Ayon sa article ng PRWC, staged daw ang mass surrender ng 150 na NPA at mga sibilyan nitong kamag-anak dahil sa malupit na pamamaraang ginamit ni Agi. Sa pilitang pinadadalo ang mga taga-Nayo ng meeting na isinasagawa ni Agi. Papipilahin ng mga ito at isa-isang ini-interrogate habang ang mga kilalang kamag-anak ng mga NPA ay walang humpay na hinaharas. Kapag naman nanlaban o di kaya ay tumanggi ang mga ito sa kanyang pinagagawa, ay hampas ng kahoy na may 2 pulgada ang kapal ang lalatay sa kanila. Di umano ay walang sinasanto ito mapababae man o bata. Ipinadukot din daw ni Agi ang mga anak ng kilalang NPA fighters kaya napilitan ng mga ito na sumuko. Matapos na sumuko ang mga NPA, ay ipinasok sila bilang mga CHDF o Civilian Home Defense Forces, mga civilian informers, kapalit ng kanilang buhay at pansamantalang kalayaan. Habang ang iba naman ay ipinasok bilang parte ng grupo na Cagayan 100, ang kanyang private army. Pagtiwalag kay Marcos Sr. Habang nagsisilbi bilang opisyal ng Cagayan ay naobserbahan niya ng personal ang kalagayan ng mga sundalo sa ilalim ng kani-kanilang mga opisyal, lalo na sa mga nakadistino sa liblib na lugar, na tila ba nalimutan na ang mga ito at tuluyan ng napabayaan. Walang sapat na armas at kulang sa mga bala, at maging ang kanilang uniforme ay kulang na kulang din. Mas madalas ay nakasibilyan na lamang sila habang nagpapatrolya, samantalang ang mga rebelde naman ay mas nagmumukha pang sundalo dahil kumpleto ang kanilang uniformeng fatigue at maging sa mga armas ay hindi lamang sila kumpleto kundi mayroon pang malalakas na dekalibre nito. Dito na di umano nagsimulang madismaya si Agi at naghangad ng pagbabago. Umanib si Agi sa Reform the Armed Forces Movement o RAM na itinatag ng PMA alumni na si Colonel Gringo Honasan, Eduardo Capunan at Victor Batak. Binuo ito ng mga junior military officers na naghahangad ng pagbabago mula sa korupsyon at bulok na sistema ng AFP noong panahon ng Administrasyong Marcos Sr., kung saan talamak ang patronage politics o iyong pagsuporta, pagbibigay ng trabaho o promosyon para sa mga supporter, kamag-anak o kaibigan bilang pasasalamat at incentive na rin upang patuloy na makipagtulungan sa kanila imbis na manggaling ito sa galing at talino ng isang opisyal.
Nang lumaon ay napag-alaman na si Aggie ang nagsiwalat sa pangalan ng 14 na miyembro ng RAM sa kanyang contact sa CIA na nagtatrabaho sa US Embassy sa bansa. Ito ang naging dahilan ng pagkabisto ni Pangulong Marcos ng tangkang kudeta laban sa kanya. Kaya naman napilitan ng RAM noon na ipagliban ang kanilang misyon. Nang pumutok ang ikaunang EDSA People Power Revolution o EDSA 1 noong Pebrero 1986 ay tinulungan ni Aggie ang RAM na maagaw ang kontrol ng mga media outlets sa Quezon City. Nang mawala na sa kapangyarihan si Marcos Sr. ay siya namang pagpasok ni Corazon Cory Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas noong ika-25 ng Pebrero 1986. Itinalaga niya si Aggie bilang Provincial Command Cagayan at itinaas ang kanyang ranggo bilang Colonel, tanda ng pasasalamat at bilang pabuya na din sa naging partisipasyon niya sa EDSA 1. Sa pagpapalit ng Pangulo ng Bansa ay inasahan ni Aggie at ng iba pang mga RAM members na masusolusyonan na ang mga problemang kinahaharap ng lahat at magkakaroon ng pagbabagong kanilang ipinaglalaban. Ngunit, nagbago ang lahat matapos ipag-utos ni Cory ang pagpapakawala ng mga rebeldeng komunista at mga leader nito gaya ni Joma Sison, Commander Dante o Bernabe Boscaino at marami pang iba. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga pinakamatataas na advisor at opisyal ng depensa at militar, mas pinili niyang magsagawa ng peace talks para sa national reconciliation. Panahon ni Marcos Sr. ay halos maubos na ang mga rebelde. Ngayon ay malaya na silang makakasalamuhan ng mga tao. Sa sobrang pagkadismaya sa gobyernong Aquino ay muling nakipagsanib puwersa si Aggie sa RAM upang magsagawa ng kudeta. Ngayon naman ay para patalsikin si Cory Aquino na tinulungan nilang mailuklok bilang Pangulo. Sinimulan nila ito sa Manila Hotel Siege, isang luxury hotel sa Manila noong Hulyo 1986. Ilang buwan lamang matapos maupo bilang Pangulo sa Pilipinas si Cory. Nangunahan ang pagkubkob sa Manila Hotel noong ika-6 ng Hulyo ni dating Vice Presidential Candidate Arturo Tolentino. 419 armadong mga sundalo at mga sibilyang loyalista kay Marcos ang nagpartisipate sa pagkubkob. Layunin nilang patalsikin si Cory at ibalik sa pwesto si Marcos. Nabigo ang kudeta dahil sa kakulangan ng suporta at natapos sa mapayapang paraan sa loob lamang ng 37 hours o pagdating ng ika-8 ng Hulyo. Hindi pinanghinaan ang RAM. Kasama si Defense Secretary Juan Ponce Enrile ay binuo nila ang God Save the Queen plot. Inischedule nila ang kudeta ng ika-11 ng Nobyembre. Ngunit ito ay natuklasan ng gobyerno ilang araw bago pa man nila ito maisagawa. Inilik din nila ito sa dyaryo ng Philippine Daily Inquirer, kaya tuluyang nahadlangan ang plano. Inireschedule nila ito ng ika-22 ng Nobyembre. Ngunit muling nadiskubre ng gobyerno. Inilagay sa red alert ang mga militar at hinarangan ang mga rebeldeng grupo, kaya napilitan silang umuro. Kinabukasan, sinisante si Enrile sa pagiging Defense Secretary. Pagitan ng taong 1986 hanggang 1990 ay maraming pagtatangkang kudeta pa ang dinanas ng Administrasyong Cory Aquino. Karamihan sa mga ito ay mula sa RAM. Ang pinakamalala ay ang pang-ambush na ginawa ng RAM sa palasyo ng Malacanang noong ika-28 ng Agosto 1987. Nagkaroon ng labanan na tumagal ng ilang oras at nang matapos ito ay umabot sa 53 ang napatay at mahigit 300 ang nasugatan. Karamihan sa mga ito ay mga sibilyang walang armas na pinaputukan ng mga rebelde matapos silang sigawan ng pangungutya ng mga ito. Kasama sa mga nasugatan sa engkwentro ay ang anak mismo ni Cory na si Noynoy Aquino na tinamaan ng 5 bala. Isa sa mga ito ay habang buhay nang naiwan sa kanyang leeg. Ang 5 naman sa mga kasama niya sa sasakyan ay pumanaw sa insidente. Sa panahong iyon ay provincial commander pa sa Cagayan si Aggie. Bilang tanda ng kanyang pakikiisa sa rebelyon ng RAM ay nagpalipad siya ng nakabiligtad na Philippine flag sa kanyang base sa Gataran. Inanunsyo niya din ang kanyang suporta sa RAM sa mga istasyon ng radyo sa Cagayan at sinabing luluwas siya ng Manila kasama ang mahigit 1,000 niyang sundalo bilang backup sa RAM. Nagawa niyang makuha ang kontrol sa punong himpilan ng militar sa Cagayan Valley sa Tuguegarao.
Ngunit hindi na siya nakalapit pa ng Maynila. Nagdagdag ng barikada ang gobyerno na may suporta ng malalakas na puwersa ng Amerika. Galing na din sa pakiusap at pakikipag-alyansa ni Cory Aquino sa mga ito. Dahil sa pinakitang ito ni Aggie ay naging mainit siya sa gobyerno. Matapos ang bigong pagpapatalsik kay Cory ay nag-resign si Aggie sa pagiging provincial commander na mayroong ranggong lieutenant colonel bago pa man siya sibakin sa trabaho. Pagpasok sa politika. Taong 1988 ay tumakbo si Aggie bilang governor ng Cagayan at nanalo via landslide. Simula nito ay walang humpay na siyang binatikos ng kanyang mga kritiko. Ilan sa mga ibinibintang sa kanya ay ang ginagamit umano niya ang kanyang private army at mga kinikitang suhol upang magpatakbo ng iligal na lokal na lutuhan na kumikita ng $50,000 sa isang araw. Kasama na rin ang illegal logging at smuggling operations sa pinakamahirap na parte ng probinsya. Karamihan sa kanyang mga kritiko ay mga politiko din sa Cagayan, gaya na lang ng 17 sa 29 na mga mayor sa probinsya na tutol sa kanyang pagkakaluklok sa pwesto. Isinusulong ng mga ito ang pagpapatalsik sa kanya dahil sa treason o pagtataksil at korupsyon. Isa sa mga ito, si Delphine Ting, mayor ng Tuguegarao, ay nakipagkita kay Pangulong Cory at sinabing sinisira ni Aggie ang probinsya at nangangamba siya na baka ipapatay ang mga mayor sa probinsya. Ang pamilya Ting ang may-ari ng Delphine Hotel. Karamihan sa kanila ay naging mayor na din ng Tuguegarao, kasama na iyong panahon na kubkubin nila Aggie ang hotel. Pero gaya ng iba pang kilalang personalidad ay mayroon ding supporters si Aggie. Kasama ang mga ito ay inakusahan naman nila ang mga local na mayor, congressman at iba pang politiko na may kinalaman sila sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at pagpapatakbo balan. Nais lamang daw ng mga itong manira upang protektahan ang sariling interes. Ayon naman sa supporter niyang si dating Vice Mayor Ferdinand Trinidad, ay sinisikap daw ni Aggie na puksain ang graft and corruption sa probinsya, habang ang iba naman ay pinoprotektahan lamang ang sarili nila. Sa panahong nagsilbi siya bilang gobernador, ay nakabila ng kaliwat kanang paninira ay hindi maikakaila na marami din talagang taga-suporta si Aggie. Ayon sa isang article, ay itinuring siya bilang isang provincial warlord. Nakapagpatayo siya ng independenteng base, pang-ekonomiya, gamit ang kita sa logging, kasama na din di umano ang illegal na sugal at smuggling. Mayroon siyang mga armas pang depensa at mga tapat na tauhan gaya ng pribadong army niya. Ito ay ang 1,200 na mga aita at dating NPA guerrilla na umanib sa kanya. Hindi natatapos sa pagpasok niya sa gobyerno ang pakikipaglaban niya sa administrasyong Cory Aquino. Noong ika-1 ng Disyembre 1989, muli na namang inilunsad ng RAM ang isang kudeta laban kay Cory. Ito ang kanilang pangatlong pagsubok at pinakaseryoso sa lahat. Umaga ng araw na iyon ay inanunsyo ni Aggie sa istasyon ng radyo sa DZRH ang kanyang pagdedeklara ng suporta sa RAM. 500 o 5,000 naman sa ibang article ang mga tauhan na kanyang ipinadala upang tumungo sa Manila. Ngunit naharang ang mga ito sa Nueva Ecija. Mayroong 3,000 na pinagsama-samang mga sundalo na tapat kay Marcos at RAM members ang nag-organisa ng magkakaugnay na atake. Nagawa nilang kubkubin ang Villamor Air Base, Fort Bonifacio, Sangley Air Base, Mactan Air Base sa Cebu at ilang bahagi ng Camp Aguinaldo. Pinalibutan nila ng mga eroplano at helicopter na pandigma ang mga ito habang patuloy na inaatake ang Camp Aguinaldo, Camp Crame at mismong Malacanang. Maging ang paligid ng runway ng NAIA ay nagawa nilang ipasara sa pamamagitan ng pagpapatrolya sa paligid nito. 3 oras matapos makubkob ang Villamor Air Base, ay lumabas sa ere si Pangulong Cory Aquino at sinabing, "We shall smash this naked attempt once more." Dito na nagsimula ang kanilang counter-attack sa mga rebeldeng sundalo. Muling nag-request ng military assistance si Cory sa US, sa payo na rin ng kanyang military commanders na siyang ibinigay naman ng Amerika. 120 na mga marino at 800 na malalakas na US contingent mula sa Subic Naval Base ang agad na ipinakalat sa labas ng US Embassy bilang paunang depensa para dito.
Sumunod nito ay isinagawa na nila ang tinatawag nilang Operation Classic Resolve, ang suportang ibinigay sa Administrasyon Cory Aquino. Binigyan ang gobyerno ng Amerika ng clearance na pigilan ang mga rebeldeng eroplano sa kanilang base. Paputukan ito sa harap kung magtatangkang lumipad at barilin kung gagawin nila. Gamit ang mga aircraft carrier nilang USS Midway at USS Enterprise at malalakas nilang sasakyang panghimpapawid na F-4 Phantom. Maraming rebeldeng sundalo ang sumuko. Sa kabila nito ay nagdeklara si Cory na mayroon lamang silang dalawang pagpipilian: ang sumuko o mamatay. Kalaunan ay nabawi ng gobyerno ang mga base na nakubkob ng mga rebeldeng sundalo. Sa huli ay muling nabigo ang kudeta na natapos noong ika-9 ng Disyembre 1989. Kung saan 99 ang binawian ng buhay habang 570 naman ang nasugatan. Enero 1990, naglabas ng anunsyo ang gobyerno na sinususpinde si Agee bilang gobernador ng Cagayan sa loob ng 60 days dahil sa lantaran nitong pagdedeklara ng kanyang suporta sa rebelyon. Ngunit mismo ang mga tao, partikular na sa Gataran sa Cagayan, ang nagbarikada upang hadlangan ang sinumang magdadala ng suspension notice kay Agee. Umabot ito ng halos isang buwan. Nakipagtalo pa siya sa gobyerno ukol sa kanyang suspension, pati na rin sa kasong rebelyon at maramihang pagpatay na isinampa sa kanya. Kasama ang daan-daan niyang mga tagasunod ay nagtago si Agee sa isang nayon sa Gataran, Cagayan. Dahil sa pagmamatigas ni Agee at hindi pagsuko ay ipinadala ni Cory Aquino si Chief of Civil Military Relations na si Brigadier General Oscar Florendo ng Armed Forces of the Philippines at Interior Secretary Luis Santos sa Tuguegarao upang isilbi ang arrest warrant kay Agee. Si Santos kasama ang Archbishop ng Tuguegarao na si Diosdado Talamayan ay dati nang nabigo sa kanilang pakikipagnegosasyon kay Agee na sumuko noong Enero 1990. Kasama nito ay ipinadala din sa Cagayan ang may halos 6 na batalyon ng mga sundalo upang atakihin ang pinagtataguan ni Agee. Isang impormasyon na agad nakarating sa kanya. Umaga ng ika-4 ng Marso 1990, tumulak si Agee kasama ang nasa 300 niyang pribadong army sakay ng mga convoy papunta sa Hotel Delfino sa Tuguegarao kung saan nanunuluyan sila General Florendo at iba pang opisyal ng gobyerno. Kinubkob nila ang hotel at pinutulan ito ng kuryente at tubig. Kinuha nilang hostage si General Florendo, 2 sa kanyang mga aide at 50 na iba pang mga guests sa hotel. Mayroon ding 30 na kataong hinostage ang kanyang mga tauhan sa isang pawn shop sa labas ng hotel, habang si Secretary Santos, 2 sundalong colonel at isang Navy Commodore ang ibinarikada ang kanilang sarili sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Noong una ay tila kinukonsidera ni Agee ang pagsuko. Pinaunlakan pa niya ang isang press conference kasama si General Florendo sa lobby ng hotel. Dito ay sinabi niyang, "I am a victim of injustice and I don't mind as a villain." Puntahan naman sa hotel ang may nasa 2,000 mga taga-suporta ni Agee mula sa iba't ibang bahagi ng Cagayan. Isinisigaw nila ang pangalan ni Agee bilang pagsuporta dito. Pinalibutan ng iba ang hotel at ang iba naman ay gumawa ng sarili nilang checkpoint. Binutas din nila ang gulong ng mga malalapit na sasakyan at ang iba naman ay hinaharangan ang lahat ng pasukan at labasan sa Tuguegarao. Ang mga sundalo naman ng gobyerno ay hinarangan ng isang tulay sa may timog ng Tuguegarao na nagkokonekta papuntang Manila. Bandang 3 p.m. ay dumating ang pinadalang karagdagang mga sundalo ng gobyerno upang iligtas sina General Florendo. Ngunit sa tulay pa lamang ay hinarang na sila ng mga taga-suporta at tauhan ni Agee sa kanilang ginawang checkpoint. Nagpumilit ang mga sundalo na makapasok ngunit nagmatigas din ang panig ni Agee, kaya naman ay hinagisan sila ng tear gas ng mga sundalo. Dahil dito ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makaabante habang nagkakagulo ang panig ni Agee. Ngunit hindi pa rin sumuko ang mga tauhan ni Agee at nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan nila at ng mga sundalo ng gobyerno. Naipit sa pagitan nito ang mga sibilyan at taga-suporta ni Agee na siyang naging karamihan sa casualty. Habang ang iba naman ay nakaatras papunta sa hotel na kanilang pinalibutan upang ipaglaban pa rin si Agee. Doon ay nagkaroon muli ng bakbakan. Sa gitna ng kaguluhan ay napatay si General Florendo.
Si Agi naman ay tumakas sakay ang ambulansya papunta sa kabundukan, kasunod ang nasa 300 niyang mga tauhan. Ngunit ayon sa military sources, si General Florendo ay malapitan daw binaril ng isang tauhan ni Agi. Inabot ng halos 4 na oras bago natapos ang palitan ng mga putok sa magkabilang panig at nang matapos na ang labanan ay nasa 200. Sa iba pang mga tauhan ni Agi ang sumuko sa gobyerno at karamihan ng mga hostage ay pinakawalan kinabukasan. 14 ang napatay sa labanan, 20 ang nasugatan. Nailigtas naman sina Secretary Santos at mga kasamahan nitong nagbarikada sa isang kwarto. Ibinalik sa Manila ang katawan ni General Florendo at inilibing ng may full military honor sa libingan ng bayani noong 10 ng Marso. Kinundena ni Pangulong Aquino ang pagkakapatay sa general bilang isang pagtatraidor at kaduwagan. Ipinag-utos naman ni Chief of Staff ng AFP na si General Renato de Villa ang paghuli kay Agi, buhay man o patay. Ngunit mas pinrotektahan pa ng mga taga-suporta niya si Agi. Inako naman niya ang pagkakapatay kay Florendo bilang isang malaking pagkakamali. Kahit pa hindi talaga natukoy kung sino ang bumaril dito. Halos 3 buwan nagtago sa kabundukan si Agi bago tuluyang sumuko para kaharapin ang kasong rebelyon laban sa kanya matapos siyang makumbinsi ni General Fidel Ramos na siyang tumulong sa kanya na makakuha ng magaling na abogado. Sa huli ay napawalang sala siya ng Supreme Court. Muli siyang tumakbo at nanalo bilang gobernador para sa 1992 elections kahit pa sinubukan siyang disqualify ng mga kalaban. Nagsilbi siya sa kabuuan ng 3 termino hanggang 1998. Hindi maikakaila na sa kabila ng mga bintang kay Agi ay labis siyang minahal ng mga nasasakupan niya. Sa panahon ng kanyang pamumuno ay kinalaban niya ang mga korap at maruruming politiko kasama na ang mga mayayaman na mapanamantala. Dahil dito ay mas nadagdagan pa ang kanyang mga kaaway. Taong 1993 ay binigyan siya ng amnestiya ni Pangulong Fidel Ramos, sina Agi, ang mga sundalo ng RAM at iba pang mga nakilahok sa kudeta. Taong 1998 ay naihalal bilang congressman si Agi bilang kinatawan ng 3rd Congressional District ng Cagayan hanggang sa patayin siya. Katapusan, gabi ng 12 ng Hunyo 2001, habang nasa labas ng kanyang nirerentahang apartment sa may Magallanes Street sa Tuguegarao si Agi at ang kanyang bodyguard na si Police Officer 2 Joey Garo ay tinambangan ng 3 kalalakihan at pinaputukan gamit ang mga automatic na baril. Agad silang isinugod sa malapit na St. Paul Hospital. Sa edad na 54 years old ay pumanaw si Agi 30 minuto matapos madala sa ospital habang ang kanyang bodyguard na si Garo, 35, ay binawian ng buhay habang nasa daan pa lamang papuntang ospital. Nagtamo si Agi ng 8 tama ng baril. 4 nito ay sa kanyang likuran habang ang iba ay sa kanyang batok at kaliwang braso. Si Garo naman ay nagtamo ng 5 tama sa kanyang likuran matapos gamitin ang kanyang katawan upang protektahan si Agi sa mga hitman. Agad namang inako ng NPA na sila ang pumatay kay Agi dahil dugo din daw ang utang nito sa mamamayang Pilipino. At nararapat lamang iyon sa kanya dahil sa mga paglabag niya sa human rights, lalo na noong mga panahong siya ay naninilbihan sa Philippine Constabulary at ang 9 na taon niya bilang gobernador. Ngunit duda ang asawa ni Agi na si Lerma na ang NPA nga ang may kagagawa nito. At matagal na daw na may banta sa buhay ni Agi mula pa noong 1972. Aniya ay madalas na nakamotor lamang ito sa Tuguegarao, maging ang mga kasamahan nito, ngunit pinatagal pa ng 26 years bago tinuluyang itumba. Credit grabbing lamang daw ang ginagawang pag-ako ng NPA dahil high-profile person ang kanyang asawa. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Ismenia Gonzalez, may-ari ng kwartong inokupahan ng mga hitmen na katabi lamang ng apartment ni Agi. Mayo 2001 pa lamang ay nirentahan na ng mga ito ang kwarto, pero 11 lamang ng Hunyo bumalik ang mga hitman. Sabi naman ng testigo na si Francisco Rumagera
na nakatira sa katabing apartment ni Aggie. Ang mga salarin daw ay naka-flat top na gupit, isang karaniwang gupit ng mga sundalo. Ito daw ang bumunot ng 45 caliber pistol at siyang pinagbabaril si Aggie kahit bumagsak na ito sa lupa. Ang katanungan ng ilan ay hindi naman daw ganoon ang haircut ng mga NPA at hindi nila estilo ang pamamaraan ng pagpatay at pagmamanman kay Aggie ng isang buwan bago siya tambangan. Tinitingnan ng pulis ang posibilidad na may kinalaman sa politika, lalo na at kakatapos lamang ng lokal na eleksyon, pero nananatiling pangunahing suspect ang mga NPA. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ilang oras nagmanman ang mga suspect mula sa isang bangko sa harap ng apartment ni Aggie bago isagawa ang pamamaslang. At tila ito ay mga professional na guns for hire dahil sa pamamaraan ng kanilang operasyon. Isang Felix Robregado ang hinihinalang isa sa mga suspect na pumatay kay Aggie, ngunit wala pang nahahatulan magpasa hanggang ngayon. Marami mang nagsasabi na malupit at isang berdugo si Aggie ay hindi maikakailang minamahal at iginagalang siya ng karamihan sa mga Cagayanos na hindi naniniwala sa ibinibintang sa kanya. Nakikita nila si Aggie bilang liberator o tagapagpalaya, lalo na ng mga mahihirap. Kaya naman ay unang sabak pa lamang niya sa politika ay agad na siyang naihalal na siyang tumapo sa dinastiya ng pamilya Dupaya, Vargas at Tuzon sa probinsya. Ayon sa isang tendera ng tubig sa Cagayan, maalaga at mapagmahal na pinuno si Aggie. Wala daw siyang nakikitang dahilan para ito ay patayin ni Numan. Ang makulay na buhay ni Aggie ay naisa pelikula noong 1993. Inilabas ang biopic na Aguinaldo, The True-to-Life Story of Governor Rodolfo Aguinaldo of Cagayan, kung saan ginampanan ng action star na si Lito Lapid ang kanyang karakter. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Rodolfo Aguinaldo? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell.